kwento ng hari. Noong unang panahon, may isang hari na nagmamay-ari ng napakalawak na latian. Siya ay may kaisa-isang anak na prinsesa. Mahal ng hari ang kanyang anak at wala ni isa mang tao ang pwedeng lumapit dito. Ang mga pangangailangan nito tulad ng pagkain, inumin, at iba pa ay inihahatid lamang sa kanyang silid upang matiyak ng amang hari na hindi makihalubilo sa ibang tao. Ngunit, malaking pagtataka ng hari dahil ang prinsesa ay nabuntis. Nang nanganak na ang prinsesa, nagdesisyon ang hari na ipatawag ang lahat ng kalalakihan sa palasyo upang malaman niya kung sino sa kanila ang ama ng kanyang apo. Hindi mabuti ang pakikitungo ng hari sa kanyang apo kaya gumawa siya ng isang sinyal. Kung ang bata ay lalapit sa sinumang lalaki na naroon, ibig sabihin yun ang kanyang ama. Ngunit, walang nangyari dahil kahit sino sa mga ito ay hindi nilapitan ng bata. Dahil dito, nagalit ang amang hari. Paglipas ng ilang araw, nagpatawag muli ang hari ng isang pagtitipon ng mga kalalakihan kasama ang mga kalalakihan na nakatira sa gubat. Isa sa mga lalaki dito ay isang bugyas o manggagawa ng panghuli ng isda na siyang kanyang ikinabubuhay. Nang dumating ang lalaking taga-gubat, lumapit dito ang bata na ang ibig sabihin siya nga ang ama ng apo ng hari. Dahil dito, galit na galit ang hari at pinaalis ang mag-ina kasama ang tagapagawa ng bugyas. Umalis ang mag-ina na walang dala kahit na ano sa kagustuhan ng amang hari, maliban lamang sa kanilang saplot sa katawan. Pagdating nila sa gubat, kung saan doon nakatira ang bugyas, wala silang pagkain at nakatawag ng pansin sa bugyas ang kwintas na suot ng bata. Nagtanong siya kung ano ang bagay na nasa leeg nito dahil marami daw iyon sa bukal na kanyang pinaliliguan. Sinagot siya ng prinsesa na ito ay pera. Pinuntahan ng mag-inang prinsesa ang bukal kasama ang tagapagawa ng bugyas na sinasabing maraming pera roon. At natuklasan nila na totoo ngang napakaraming ginto. Kaagad na inutusan ng prinsesa ang tagapagawa ng bugyas na pumunta sa bayan kasama ang talaan ng mga bilihin tulad ng bigas, asin, at iba pang pangangailangan para sa kanilang pagkain. Pagkatapos, kumuha siya ng mga tao upang itayo ang kanilang mansyon sa halagang 3,000,000 piso. Binigyan nila ng 1,00,000 pera bilang pambayad sa gagawa nito. Nagtala muli ang prinsesa ng mga bagay na kinakailangan para sa kanilang bahay. Kailangan ang isang bapor na lulunanan ng mga materyales para sa pagpapatayo nito. Bumili rin sila ng 10 pares ng kalabaw, 20 baka at 4 na kambing. Masayang-masaya sila dahil nasa kanila na ang lahat na kinakailangan ng kanilang pamilya. Isang araw, inanyayahan nila ang hari na kasalukuyang may sakit. Magkahalong lungkot at hiya ang naramdaman nito sa tagapagawa ng bugyas, sa kanyang anak at sa kanyang apo. At dito nagtatapos ang kwento ng hari.